thank you for the honesty. Ako po dati, I was very young. Ayun, si Chris nagtaas ng kamay. Si Catherine nagtaas ng kamay. Imagine na, I was only 21. I was a fresh graduate that time. Sobrang ayoko po ng industry na to. I was hearing a lot of things, negative things about this industry. And guess what? Pinakinggan ko po lahat na nagsabi sa akin na pangit tong industry na to. So every single time may mag-i-invite sa akin, every single time may magpe-present sa akin, every single time may magtatangka, automatic yan, I know. Ganon ako katindi before. I was invited, I was presented 7 times. Guys, kung ikaw ay napakitaan din ito, grabe, good news. Ako 7 times, I rejected every single person that offered me this opportunity. Bubuka pa lang yung bibig, sasabihin, I know, ayoko yan, alam ko yan, alam ko yan. Alam ko yung i-offer mo na yan. Diba? So that time, sobrang ayoko. And that time, sabi ko, since I lacked knowledge, ayoko talaga. And then one day, yung nag-invite po sa akin, kinidnap ako. That was a very, very different era. 16 years ago is a long time, tama? So, ibang-iba pa po dati. Wala pang masyadong technology, wala pang masyadong social media that time. Grabe. Guys, bata pa po kami ni Coach Jason, ha? Baka isipin nyo, matanda kami. Si 16 years. Okay, nagsimula po ako, 11 years old ako. Bahala ka na mag-compute. Walang marireveal na edad ngayong gabi. Basta 11 ako. Di ba? Naguluhan na si Ma'am Lily, nagko-compute na. Huwag nyo na pong alamin kung anong edad ko. Basta yon. 16 years ago, I did not entertain it. Until one day na-invite ako. Ako po ay nabitbit at nakidnap sa unang experience ko po dito sa industry. Inupo ako sa pinakaharapan. Sa pinakaharap ng seminar room. Sino dito yung nakaka-relate? Oh, may mga experience na. Oh, yan, umamin kayo. Yan, huli, di ba? Yung mga na-experience na sila Jam, sila Coach Jonyo, yung mga naka-experience dati na wala kang kamuang-muang at wala kang kamalay-malay. All of a sudden, nandun ka na, kinakalagkad ka na, walang takas. Di ba? Sabi ni Ma'am Laila. Grabe po that time. Kasi nagulat na lang ako, biglang dagsa yung dami ng tao. Alam niyo po yung seminar room natin sa JC, the JC Hall? Ganon ako before na-kidnap. Nagulan ako, maya-maya nagpapatugtog na, maya pumapalakpak na yung mga tao, diba? Nagsisigawan na sila. Sabi ko, ano to? Tapos, sobrang culture shock ako that time. Kasi, kung niyo po may tatanong, ako po ay galing sa alam niyo po yung de La Salle University, Manila. So, syempre, sa mga nakakaalam po. Alam niyo po yung La Salle? Medyo feeling ko nyo yung mga yan. Mga Inglesero at Inglesera. So, that time, sabi ko, bakit ako nandito? Anong ginawa nyo? Diba? Grabe. So, that time, nagpapalakpakan na. O, sige, guys, para medyo ramdam nyo. O, palakpak kayo. Para maramdaman nyo yung energy. Yun naramdaman ko that time. O, grabe! Tapos maya-maya, let's all welcome! Sabi ko, oh my God, ano tong pinasok ko? Diba? So that time, sobrang na-culture shock po ako. Hiyang-hiya ako. At culture shock ako dahil napakaingay. Alam niyo po yung ginagawa natin sa office? O yan, diba? O, gawan, palakpakan. Ganun-ganun yung una ko na-experience. Nakakahiya, nakaka-culture shock. Ano to, kulto? So sabi ko that time, kulto. And then, the speaker that time, this is, guys, para aware kayo, kami ni Coach Jason, we had an experience na before. We had an experience na before in joining our first company, and that is where we met. Doon po nabuo ang love life namin. Doon po ako nakilala ni Coach Jason De La Cruz. O yan, para sa mga hindi nakakaalam ng history. Doon po na in love. Charot. Doon po ako nakilala ni Coach Jason, di ba? So, that time, grabe, nakakabaliw. Kasi sabi ko doon sa nag-invite sa hindi pa po kami magkaano-ano ni Coach Jason that time. We were from different teams. So, sabi ko nagdala sa akin doon, upo ka lang, makinig ka lang, Kat. Sabi ko, ano ba itong pinasok mo sa akin? Basta malupit to.
So that time, naiinis na ako kasi sabi nila it was 5 p.m. nung training. 5 p.m. daw po ang training. Sorry, 3 p.m. ang training. 1 o'clock pa lang po, nakaupo na ako dun sa seminar room na yon. Sino dito nag-prepare ngayong gabi? Yung kanina pa nasa waiting room, kanina pa nanghihingi ng leave, kahapon pa nanghihingi, okay? Very good sa mga kahapon pa na nandito. Ay, kahapon pa nanghihingi ng leave. Diba? It just goes to show you're very eager. Ako po that time, kabaliktaran. Ayoko talaga kasi ayoko ng industry na to dati. And you know what happened? The speaker that time was the vice president of the company. Napakalaki at napakatangkad na lalaki. Pagpasok niya, dahil nasa harapan ko, sa tingin niya, sino una niyang mapapansin? The room. Dahil nakaupo ako sa harapan. Oh, guess what, guys? Ako ang una. Guys, pwede kayo mag-unmute para masaya tayo, sharing tayo ng energy tonight, Sige. Yes, sa tingin niyo, sinong una niyang nakita? Siyempre, maganda ko. Maganda nasa harapan. Beauty na nasa harapan. Thank you. Maganda, siyempre. Guys, nasa first row ako. Nasa unang row ako. Inilagay ako sa harapan para talagang sadya na mapansin ako. And during the entire training, I was not smiling at all. Kahit isang pa, buti pa dito, nakasmile lahat. O sige nga, patingin nga, lahat nakasmile. Diba? Guys, grabe. Hindi talaga ako mumumiti kahit isang beses. I did not cooperate. I did not participate. I was just, alam niyo yung poker face? Steady lang. Oh, that was my face that time. So, nung dulo, tinanong na niya, who among you are first-timers pagdating dito sa training? Tinulak po ako. Alam niyo po yung siniko? Siniko ako ng katabi ko ng pagkalakas-lakas. Wala akong choice kundi magtaas ng kamay. Pagkasiko po sa akin, pagtingin ko sa likod, ako lang po ang nakataas ang kamay. I will never forget that day. Dahil pinatayo ako sa harapan. Hiyang-hiya ako nung time na yon dahil tumatawa yung mga kasama doon sa first line. Yun pala, napagtulong-tulungan po ako doon. Before that, sinabihan na niya yung mga kasama na iupo si Kat sa harapan. Yan, insyo, grabe, oo. Meron dito nakalagay na budol po. Oo, di ba? Pwersahan talaga, grabe. But mind you, guys, mind you, the speaker was so good. In fact, he became my mentor. That speaker, that vice president, is one of the people na gumawa sa isang Kat de la Cruz at Jason de la Cruz. I owe to that guy the person I am today. Dahil kung hindi ako pinatayo, hindi ako tinulak, at hindi ako napagtulungan nung araw na yon, hindi nila makalalaman na first-timer ako sa industry na yon. You know what he told me? Pagkatapos, paglabas namin ng seminar room, officially pinakilala ako. That was a very, very tiny company. It's just a startup company. Hindi ko po makakalimutan yun. It was a tiny company, but the leaders were so good. The people were so good. Sobrang gagaling po nila. Nung pinakilala na ako doon sa vice president na yun, alam mo sabi sa akin, alam mo, hindi ko po makakalimutan yung araw na yun, sabi niya sa akin, hi, hello, nice to meet you. I look forward to meeting you more, to get to know you more, because I think you have a lot of potential. Nung gabi po na yon, umuwi po ako. Good news, hindi ako naging member. Hindi pa rin ako nag-join. It took me 2 months. Matigas po ulo ko that time. It took me 2 months dahil unang-una wala po akong panglagay sa negosyo. I was only 21. Sino ba namang 21 years old ang may pera na? So that was my first experience. And after 2 months, nagawan ko po ng paraan, I joined. When I came back to their office, alam mo sabi sa akin? Sabi na naman, naabutan ko na naman yung tao na yon. Sabi nun, time na yon, sabi niya, congratulations, you're finally in. You're not negative anymore. Hiyang-hiya kasi
naalala niya ako, sabi ko, hindi, no, no sir. Alam mo, next na sinabi niya, see you at the leadership camp. So, ako naman to, di ba, nakakabuo ko lang ng paraan. Kakabuo ko lang, imagine, kakabuo ko lang ng 17,888. Papa-attendin mo ko ulit bigla. Di ba? That time nang wala akong kamalay-malay. Leadership camp. Guys, uulitin ko, leadership camp. Ikaw, bago kang join ngayon, for example, si Ma'am Marife, ganda ng energy ni Ma'am Marife, Team RM, kanina pa nakasmile. Diba? For example, Ma'am Marife, anong mararamdaman mo kung bago ka dito, tapos bigla kang pina-attend? Sama ka bukas, ay sa next week, Ma'am Marife, meron tayong leadership camp. Anong mararamdaman mo, Ma'am Marife? Was emotional excitement and overwhelm. Excitement and overwhelm. Correct. Thank you, Ma'am Marife. Kayo ba, guys? Same feeling? Kakabahan ka? Diba? Yung parang, ba't ako kabahan, diba? Kabahan Yes, ba sir. ako? Kabahan. Hindi pa ito yung malupit. Hindi pa yun yung malupit, guys. Alam niyo kung ano mas malupit? That leadership camp was 20,000 pesos. 20,000 pesos. Kakalabas ko lang that time ng pangsali ko sa negosyo. 20,000 pesos. Sabi ko, saan ako kukuha ng 20,000 pesos? At saka anong leader? Ang pinasok ko lang negosyo. Anong leader? Akala ko magbibenta-benta lang tayo dito. Akala ko ba, magaganito-ganito lang ako. Bakit ako sasama dyan sa camp? Ayoko. So again, I was negative. Umuwi na naman ako ng galit. Umuwi na naman po ako ng negative. Sabi na mali yung desisyon ko eh. Sabi, hindi dito para sa akin eh. Mali talaga eh. Diba? So I was very negative again. So that night, the person who invited me, humingi na po siya ng tulong sa ibang mga kasama nila. So in short, they called me. And then they met me the following day. You know what they said? This leadership camp is only for chosen people. Itong camp na to, kinukuha lang yung mga tao na tingin nila na may potential at kaya tulungan ng industriya na to. In short, para siyang, kumbaga, pag nakitaan kitang, for example, sige, maghahanap ako Tingnan natin. Titingin ako, hanap. Tingnan nga natin. Team RM, nakasmile. Si Kyle and Monique, for example. Ayan, nakita ko kayo. Ganda ng smile. Hanap ako. Who else? Bakit puro Team RM yung mga nakasmile? Sige nga. Tingin. Kali naman yung Boss Chosen. Boss Chosen naman daw. Team Boss Chosen. Teka lang. Ang dami kasi. Boss Chosen. Joy Concepcion. Yun na. Wala na. Nagsabi na, di ba? Si Ma'am Rochelle, nakasmile din. Diba? Baka magkatampuhan tayo dito. Hindi ko ma-mention lahat guys, imagine. Imagine the time. Diba? Imagine the time. Ma'am Chosen, Joy Concepcion. Ang ganda ng aura mo sa Zoom, di ba? So, imagine that time. I was clueless. And parang si Ma'am Marife, di ba? Siyempre, ma-overwhelm ka. Alam mo, sabi sa akin, just give it a try. Sabi ko, sige, try natin. Kaya lang, sabi ko, saan ako kukuha na naman ng pera? Kakalabas ko lang ng pera. Tama? So, paano? Alam mo, sa madaling salita, guys, after a day, nakagawa ko ng paraan. Yung salita, I got to experience the first ever leadership camp of my life. And after nun, maniwala kayo sa akin, as young as I may be that time, I was 21, after that, my life changed. My mindset changed. Pakisabi nga, mindset. Diba? Sobrang nagbago yung perspective ko toward this industry. Sobrang nagbago yung negative perspective ko na wala akong makukuha. Diba? That time, sige, sabi ko, sige, pwede namang umincome ako dyan Pwede namang makuha ko talaga yan Benta-benta ako and everything. But that was the shallow part. I thought that was it.
nagulat ako that there's more to this industry. Alam nyo, I just can't disclose kung ano nangyari, but that is in 4 days, I think, 4 na araw na leadership camp. After nun, my life was never the same again. After nun, sabi ko, grabe. Sunod-sunod na po, sineryoso ko po yung negosyo. And after a year and a half, I met Coach Jason. Ayan na, diba? After a year and a half of doing it, I met Coach Jason. I earned 1 million that time. First million ko po was 21 years old. Nang ako lang. 21 years old. Pwede na? 21 years old, kumita ng 1 million. Pwede na o pwede na? Coach, Pwede pwede na. Pwede na, Coach. Pwede na. So, 16 years ago. So, ang laki na ng 1 million that time. Malaki yung 1 million that time. Pero sabi ko, grabe, no? Kaya, a lot to learn. Sobrang dami ko pang kailangang matutunan that time. And you know, sabi ko, kung ito na yung calling ko, alam niyo po, that time, after 3 months, hindi ko alam ano nangyari sa akin sa loob ng camp na yon, but right after camp, I resigned. Walang usap-usap, walang explanation. All of a sudden, I resigned. Guys, I never went back to corporate ever again. I was an IT professional. Lasal graduate po ako. Napakaganda ang profession. Ang iniwan ko that time. Sabi ko, grabe. Because I experienced earning my first 6 figures at the age of 21. Sabi ko that time, kung merong something dito sa industry na to, kailangan malaman natin. I need to dig deeper. Ikaw ba naisip mo, kapatid, tonight? Diba? I'm sure you have your reasons why you joined, correct? Sino dito talaga nag-join para sa extra or additional income? Sige nga, can I see a raise of hands? Sino dito yung talagang sumali ka, nag-house of franchise ka? Okay, good, thank you. Thank you, guys. Sino dito? Okay. Sino naman dito ang mga sumali, ang mga talagang gustong mabago ang buhay? You literally, seriously want your life to change. Gusto mong tulungan yung pamilya mo, gusto mong mabago yung buhay mo, hindi lang po, coach, hindi lang extra additional income. Talagang gusto ko may mangyari sa akin. Siniwagan yan. Ako, Coach. Diba? Marami. I found my purpose. Uy, grabe yun. Sino yun? I found my purpose, coach. Sino yun? Sino yun, guys? Alin, sino yun? I found my purpose, coach. What's your name? RM Kyle, Coach. Si RM? RM Kyle. Team RM Kyle. RM ka? Oh my God! Yung kanina naturo ko. Grabe. Okay lang ba, brother, can you share very quickly, paano mo nasabi that you found your purpose? Grabe yun na. Kinilabutan na. Ayun po. Kasi, ma'am, coach, kaya ko po nasabi na I found my purpose kasi sabi sa akin, ang weakness ko daw is masyado daw ako mabait, masyado daw ako matulungin. So, gagamitin ko tong mga natutunan ko dito at ang negosyo na to to help others naman. So, I found my purpose. Matagal na ba kayo ni Monique here? Ilang months or how long na kayo part ng HOF? 3 weeks. Ko ba? Ako po 3 weeks, siya po 1 week. Yes. 3 weeks and 1 week? Opo. Grabe! Dalawa po Guys, kami kasali, tapos dalawang anak namin kasali din po. grabe! 3 weeks and... Oh my God, wait lang. Parang masaya tong training na to ngayong gabi, nakakilabot. Alam mo ba, Kyle, para aware ka, sa Yes po. Zoom, it's different pag offline, guys, right? Pag offline and online. I always tell this, especially po sa Spartan Elite. When we train, I normally tell this na mararamdaman ka kahit naka-Zoom ka lang. You will be felt because your energy will be felt. And kanina na-attract nyo kung dalawa, hindi ko alam na 1 week and 3 weeks old pala
kayo. Grabe. Napakaswerte nyo dahil sila GM Ran and GM mga GM nyo and para sa 1 weeks old, para sabihin mo na you found your purpose. Talaga ba? Do you normally say that when you're 1 week old? Ako nga, hindi ko masabi. Tama yung industriya para sa akin nung bago ko eh. Nakaka-inspire ba makarinig sa 1 week and 3 weeks old? That you found your purpose? Inspired. Grabe. Diba? And I'm very excited sa inyo, Kyle and Monique. Diba? Are you a couple? Mag-asawa? Pag-asawa po, yes. Mag-asawa. Okay, good. Diba? Good. Sobra i-maximize nyo sila GM Ran, sila GM Alessa. Even kami, pwede nyo kaming mahinga ng help or support. Willing kaming tumulong, diba? That's the reason why we have Apex para collab-collab tayo, guys. Nakakakilabot makarinig ng I found my purpose sa isang 3 weeks old. And for those who are already months or even years here, let this be a very beautiful reminder to you na iba talaga pag bago ka. Nag-uumapoy at naglulumiyab ang dahilan mo. You have your reasons. And it's always back to the basic eh. Babalik ka talaga sa dahilan, which is what? Your reasons why you join. And I'm sure having 2 kids, they're your very reason, correct? Sila yung dahilan nyo dito sa negosyo na to, Kyle and Monique. Opo. Diba? Grabe yung pakiramdam. Kasi ito, para to sa mga matitibay ang dibdib. This business, FYI, is for people who want something big to happen to their lives. Yes, pwede kang magkaroon ng additional income here because our system, our business is so good. But, may tinatawag dito na additional income versus fortune. Mamili ka ngayong gabi kung anong gusto mo. Additional Fortune. or Fortune. Papakita ko sa inyo kung klaseng fortune ginawa nito sa buhay namin mag-asawa. Kaya kumapit kayo, Kyle and Monique. Diba? Abangan nyo yung pwede mangyari sa inyo mag-asawa dito. Kasi grabe, 1 week and 3 weeks old. Yung kinukwento ko palang story is parang kayo when I started. Diba? And who would have thought 16 years after, nandito pa rin kami helping a lot of people right now. So, ito yung isa sa pinakamasarap sa negosyo natin. Somewhere along the way, you meet people. You meet people na pwedeng mas malalim pa ang dahilan. That's the reason why I asked you, why are you here? Mamaya pag-uusapan pa natin na mas malalim yan. But for the meantime, I want you to understand, guys, na itong industriya natin, diba? In fact, in any industry na pasukin mo, diba? You do not become great overnight. Yes. Ulitin ko, in any industry, you do not become great overnight. Hindi pwedeng mag-expect ka na bukas mayaman ka na dito. Hindi pwedeng mag-expect ka bukas na bumalik na kagad yung nilagay mo dito. Tama? Kanya-kanyang pacing, kanya-kanyang kwento, kanya-kanyang istorya. Kanya-kanyang sipag yan. Diba? You have to understand that learning and mastering the business. Sabi nga, mastering the business. Mastering the business. Learning the business. Alright. Sige, when you say learning, when you're learning, it's possible that you will earn. Okay? Ulitin ko. When you start learning the business, you start earning. Correct? But when you start mastering the business, eventually sineryoso mo talaga. That's where you start experiencing earning bigger. Meron dyan yung kikita ka ng malaki and eventually kikita rin ng malaki yung mga tao na nakasama mo at dinamay mo sa negosyo na to. Mastering the business is everything. It takes a lot of effort, patience, time, and dedication. Diba? It takes a lot of passion. Maraming effort at time para rin matutunan mo yung negosyo. I understand a lot are part-timers, correct? Pero sabi nga nila, pag gusto may paraan. So if you start prioritizing this business, it will prioritize you. If you start prioritizing learning this business, it will also prioritize you. Pag binigyan mo ka ng oras, bibigyan ka rin ng blessing. Ganun lang siya kasimple. Okay? In fact,
in the years that passed, sobrang dami pong naming nakilalang mga tao. Imagine in 16 years. Sa tingin mo, in 16 years, gaano karaming tao yung na-meet namin along the way? Grabe. Grabe yung dami ng tao na na-meet namin. We have met all walks of life. May mga tao na sobrang bait. Sobrang bait. Nuk-nuka ng cute. Yan, di ba? May mga tao na tama lang, saktuhan lang ang pangarap. Meron mga tao rin na sobrang laki rin ng mga pangarap. That's why I asked you. I want to gauge it. Sino ang mga tao na kasama namin at nakapasok sa Zoom na to? Anong klaseng mga distributors ang mga nandito sa Zoom na to? Yung mga pinagpala na 500, what kind of people are they? Kasi kami, bilang coach nyo, bilang grand mentors, we always make it a point, lalo na po sa team namin, na talagang kinikilala namin mabuti yung mga tao. As much as we can, kinikilala namin yung mga taong pumapasok sa business. Because, syempre, unang-una, yan po yung mga kasama yung mga tao at mga pangarap ng mga tao yung itatawid natin. Correct? Your goals, your dreams, yan po ang goal natin na makuha. Is 5 million a dream income, yes or no? 5 million pesos. Yes, coach. Yes. Yes, So, about 2 million pesos, is that a goal? Dream income? Pag-usapan natin dream income. 10 million, pwede na? Yes, coach. Good. Yes, coach. How about, taasan natin ng konti, how about 50 million pesos in a lifetime? Si Mama Maridona, ang ganda ng smile. Yes na yes, 50 million coach. pesos. More. Thank you, coach. Coach. Good. Coach. More pa ang kaya How integral sa about, business. di ba? How about, kapatid, take a moment. How about 100 million pesos? Yes. Kaya pa? Kaya pa? Coach, yes na yes. Sumasakit na sa ulo. Kaya. 100 million, parang medyo Oh my God. grabe. Coach, totoo pa ba yan? Oh my God. Oh my God. Diba? 100 million. Later, I will show you that 100 million is possible. Okay? Kasi bakit po? If I can share lang, no? When I was young, Chinese po ako. I grew up in a Chinese family. Daddy ko po pure Chinese. Mommy ko may blood na Chinese. So, panganay ako sa magkakapatid. I grew up in an environment na very, very strict. Hindi pwede magkamali. Alam niyo po yung typical na mami na medyo disciplinarian, o shout out sa mga mami dito na mga atapang-atao. Yung mga mami dito, baka merong mga moms dito na medyo atapang-atao kayo sa mga babies nyo. That's the kind of mom I grew up with. Very hardcore, very disciplinarian. Nasanay po ako na bawal ako magkamali. Kaya takot na takot ako na pumasok ako sa negosyo na to, sa industriya na to, is because natakot ako na pagsabihan ako ng buong angkan ko because I'm Chinese. So in short, napagsabihan ako. Napagsabihan ako, napagalitan ako. So nobody believed in me when I was starting. And I think that was the most painful truth. Pag ikaw, lahat ng kaibigan mo, nireject ka, lahat ng tao hindi ka pinaniwalaan, especially your family, would you still continue, yes or no? Sige nga, honesty tayo ngayong gabi. Pag ikaw nireject ka na buong angkan mo, Yes, coach. Yes. Coach. Yung iba, huli. Yung iba tumatawa. Yung iba parang, no, yes. Yung iba parang ayoko na po. Diba? And ako, honestly, I was very discouraged nung nagsisimula ako. Lahat po ng discouragement na experience ko nung bago. Kasi bakit? I expected my parents, although they were, they were separated family. So, syempre, in-expect ko kahit isa sa kanila maniwala. Kahit isa mag-support. Good news, wala po nag-support. Pareho silang sinabi, bakit ka pumasok sa ganyang industriya? Alam mo na nga ganito, ganyan. Diba? So, I received all the negative compliments. So, good news po, naubos na yung pera ko noon, kakadiskarte ko. At the same time, I was negative pa. I had no support. Ang pinangahawakan ko na lang noon was that person who told me that I had a lot of potential that time. So, yun lang po yung kaisa-isang pinangahawakan ko. So, panghawakan niyo po yung belief. Kung ngayon po, you're struggling or you're right now, nagsisimula ka pa lang, di ba? Good news!
this is a business. Whether you like it or not, you will encounter rejections and discouragements. You will encounter negative people. May it be your partner, your wife, your mom, your father, yung nanay mo, yung tatay mo, you will encounter. Diba? You will encounter your best friends saying no. Grabe, diba? You will encounter your closest friends. Some of them may not support you or understand you, but it's okay. Tama? It's okay. Kasi bakit? Tanong mo ako, why? Bakit, coach? Bakit? Hi, Coach. Hi po. Because you were designed to get rich first bago yung best friend mo. Naka-design na ikaw ang magdadala ng kayamanan sa pamilya mo. Kaya ikaw ang una na sugo. Ikaw ang una nag-try ng negosyo na to in your family. Tama? Correct? So sabi ko that time, even if hindi naniwala yung family ko, even if nobody supported me, I continued. And eventually, I learned that our industry, guys, para aware kayo, our industry is not just a million or multi-million industry. It's a multi-billion industry. Kaya ako tinatanong kung hanggang saan abot ng isip mo kasi hindi tayo sanay, 'di ba, sa norm na pag-usapan ang milyon. Sanay tayo sa 30,000 a month for all those who are in the corporate, right? Sa mga self-employed, sa mga small business owners natin. Sanay tayo sa 30,000 basic, right? 50,000, 50,000, 100,000. Sanay tayo sa mga ganung lingo. Sanay tayo sa at most 500,000 or maybe 1,000,000 if you're a business owner. Hindi tayo sanay pag-usapan sa Pilipinas ang mentality ng multi-millions and even billions. Correct? Kaya maraming Pilipino skeptic. Kaya maraming Pilipino makukulit. Kaya maraming Pilipino, totoo ba yan? Diba? Hindi naman totoo yan. Legit ba yan? Legit. Shout out to Coach Gretchen. Legit. And Anton. Grabe, di ba? Sobrang hindi tayo sanay. But because I had the motivation, di ba, legit, I had the motivation na nagsisimula ako at dahil Chinese ako, bata pa lang ako, na-train na ako sa ganong figures. Bata pa lang po ako, natitrain na ako sa back-end. I remember I was only high school or elementary yata. Nasa planta po ako ng Dato Puti. Kung di ko makakalimutan, Dato Puti at saka Jufran. So, nandun po ako, ini-expose kami sa kalakaran ng business. Iniikot kami dun sa mga corporate towers. Imagine ka, bata-bata ako nun, ini-expose ako sa ganun. Anong malay ko dun? Gusto ko lang maglaro. Diba? Gusto ko lang na chill lang ako. Bata-bata ako pa. But because I was trained, my mind was trained and wired to think of business, bata pa lang ako. Hindi na po mahirap sa akin tanggapin ng negosyo. Correct? Unlike tayong mga Pilipino, kadalasan pag tayo nagtrabaho, diba? Normally, ano pong tinuturo sa atin ng mga magulang natin? Mag-aral kang mabuti, pagkatapos, kuha ka ng magandang Trabaho. Yes. O kaya punta ka ng Abroad. punta ka abroad. Correct. Diba? Correct. Abroad. Because sadly, there is a greener pasture there na hindi mo makukuha dito sa Pilipinas. Correct? Correct. Tama? Correct? Oh, I was blinded by that. Guys, gusto niyo ng malupit na katotohanan? I was blinded by that mentality also. Hindi po totoo. Hindi totoo na walang pera sa Pilipinas. It's just being in the wrong opportunity. Ulitin ko I will explain it further, Your Honor. Hindi totoo na walang pera sa Pilipinas. My God, nakakilabot. Do you know recently, nag-release po ng statement. Kung merong Forbes, meron dito sa Pilipinas. Kung aware kayo sa mga medyo mahihilig sa ganyan, di ba? Sa Pilipinas po ni-release ang top 20. Top 20 na mga highest earning people in the Philippines. You know who they are? Do you know what they are? 12, 13, if I'm not mistaken. Basta 50, 60, 70% Chinese po. 70% are billionaires. Bilyonaryo po sa Pilipinas, mga Chinese, mga inchik. Diba? Mga katukayo namin. Bakit? Let's go. Susunod na ako dyan. Kaya bakit
ganun. Samantalang ang dami mo kakilalang mga Pilipino na hirap at nagsisialisan papunta ibang bansa. Grabe, no? Oh, napapaisip na yung mga, bakit nga kaya, coach? Diba? That's because we were not taught properly and correctly the value of having a business. Hindi po tayo naturuan magnegosyo. Business was not taught. Business was not part of our upbringing. Unless very blessed ka na negosyante yung parents mo or family members mo. But for the majority of us na mga Pinoy po, ang mentality po sadly is employment. Correct? Kaya po nakaka-excite tong industriya natin. Kasi bakit? Even though you are in the corporate world, even though po ikaw po ay nandyan international, 'di ba? Bilang OFW, bilang worker, bilang professional sa ibang bansa, you have the liberty. You have the chance na makauwi sa Pilipinas for good because of JC, because of House of Franchise. Meron ka ng pagkakataon ngayon. Meron ka ng Yes, pagkakataon coach. sa kapatid. Yes, coach. We believe. Diba? Yes, coach. Meron ka ng way. I believe. Meron ka ng alam. Saan ka makita ng negosyo? Imagine mo gaano kaganda yung business natin. Saan ka makita ng negosyo na may ganitong full support, all-out support hanggang international na hindi mo kailangan ikaw ang mahirapan because we have dropshipping concept. We have franchising concept. Diba? We have network marketing concept. Lahat na nasa atin yung concept. 3 giant industries nasa isang negosyo. 3 malupit na industriya nasa loob ng isang kumpanya. Kaya kung kapatid, kung hindi mo pa naiintindihan yung value ng pinasok mo tonight, I want you to understand. Diba? Ano, baka isa pa lang sa konsepto na yun ang alam mo. Baka ngayon ang kinakareer mo pa lang dropshipping. Kumikita ka na ng malaki. Baka ngayon ang kinakareer mo pa lang yung network. Pag kinareer mo lahat ng aspeto na meron sa JC, kapatid, ikaw ang panalo. You will win big. Maniwala ka. Kasi this business, this industry cannot give what there is out there. Sobrang hindi mo makikita yung ganito. Tapos may bonus pa with the support of all the GMs, all our coaches, all our bosses, diba? Boss Carl and Boss Joe. Grabe yung vision. Grabe yung tuloy-tuloy na innovation. Guys, alam niyo bang plano nila? Nakakabaliw. To be the number 1 in the international arena. Maging number 1 po ang JC sa buong international arena. Kaya kung ngayon, nabibuild ka international, kapatid, lamang na lamang ka na. You're ahead already. My God, you're ahead na. Kasi meron ka ng edge. You have the advantage already. Okay? At dyan pa kayo, guys. Are you learning? At dyan pa ba ang energy? Yes, coach. Yes, po. Yes po. I hope you're learning, diba? And of course, besides that, imagine guys, no? Sabi ko kanina, while I was growing up, I was already being taught of the word value. Kasi kadalasan sa negosyo natin, people will ask, magkano ba yan? Correct? Yun naman yung laging tinatanong di ba? Magkano bang kailangan kong i-out yan? How much is the entry level? Laging tanong ng mga Pilipino, magkano ba yan? Alam niyo kami, sa family, I was taught early as I was learning business, ang unang tinurong mindset sa akin is wag kang titingin. Do not look. Don't just look at the price. Never just look at the price. Instead, always look at the value it will add to your life. Yan bang papasukin mo makaka-add value sa buhay mo? In what terms? Yan ba ay makakadagdag ng kayamanan? Yan ba ay makakadagdag ng network or ng contacts or ng new family or new friends or new circle of friends? Yan ba ay makakadagdag sa experiences? Will you gain beautiful experiences? Will you learn? Will you grow as a person? Madadagdagan ba yung added value sa character mo? Tutunan ka ba dyan? Will you have good health? Will you have good wealth? Good news, guys. Lahat ng sinabi ko, matatagpuan mo sa industriya natin. You just have to dig deeper. You just have to give time, more time na aralin, and connect to the right people. Tama? When you connect to the right people, to the right mentors, and to the right team members and teammates,
Doon mo maiintindihan na jumakpat ka talaga sa business mo. Diba? Kasi imagine ako, kabago-bago ko, newbie ako, just like katulad nila Kyle kanina. Kabago-bago ko, bakit ko naisip kagad mag-resign? What do you think I saw no nagsisimula pa lang? Anong nakita ni GM Kat na nagsisimula pa lang kung bakit kinarir ko tong negosyo na to? Bakit simula pa lang, my God, nag-commit na ako? Diba? The word commitment. Sabi mga commitment. Grabe, hindi ako bibitaw sa What made me decide to commit? Kasi right now, I'm sure since a lot of you, you're just starting, mga newbies, diba? Siyempre, you're learning the business, correct? You're giving a little time or sa spare time mo, ginagawa mo to. Bakit ako, all of a sudden, na nagsisimula ako, instead na binibigyan ko lang ng spare time, kung kailan ako free, kinarir ko talaga na nagsisimula pa lang ako. Bakit? Very simple. I saw a vision. I saw myself aiming big in this industry. Alam niyo po, ito, ngayon ko lang ulit i-share to. Nung pinakita or sinabi ko po to sa papa ko that time, sabi ko, hindi ako aabot ng 30. Kasi alaman ng iba, sa team po namin alam nila yung story. But siguro tonight I can share also. My father was a businessman before and failed yung business namin. The business was a fail. So in short, yun po ang tumapos ng laban para sa papa ko. And para po sa akin, I am a breadwinner. Panganay ako. I had the pain motivation na ibangon yung daddy ko. So if you have that reason, if you have your own reasons, if you have your motivation, you use that as fuel. Gamitin nyo po yan para mas galingan nyo sa negosyo na to at galingan nyo sa buhay. Bakit? Kasi I saw my father crumble. And para po sa akin bilang panganay na anak, masakit makakita ng magulang na mag-fail at hindi na makabangon. So sabi ko po, nangako ako that time na kung anumang industriya ang kapuntahan ko o kung anumang negosyo or trabaho, gagalingan ko para sa papa ko. Because I hate to see people in pain because of not achieving something. Ganun ako pinalaki. And imagine that time, sabi ko, grabe, no? Kakwentuhan ko po yung papa ko. Nung kinukwento ko na tong negosyo na to sa kanya at sabi ko, nag-join ako sa ganito, ang unang-unang sinabi niya, bakit ka pa sumali sa ganyan? Alam mo naman yan din yung line ng negosyo natin. Alam niyo po, sabi ko sa papa ko, very simple, pa, love kita and I respect you. Diba? Alam ko, pinoprotektahan mo lang ako. Pero hindi ibig sabihin nag-fail ka, mag-fail ako. Your faith is not my faith. What if maging successful ako? What if ako ang maging dahilan para maibangon ka pa? What if matulungan kita? What if ako maging susi sa pamilya natin? What if ako yung makabawi sa lahat na nangyari sa'yo? Tama? Mas masarap ba na may ganong mindset na anak? Positive thinker? Yes, yes, coach. Coach. Yes, coach. Yes, coach. Sarap Yes, coach. kapag may anak ka na ganun, 50 years old, financially free na ako. Ngumiti siya that time, tumatawa kami. Sabi ko, basta, ang vision ko dyan, 23 years old ako, nagsi-6 figures na ako. 24 years old, nakabili na akong kotse. Hindi napakitaan ko siya ng medyo, syempre, binakabaliw-baliw ko yung papa. Sabi ko, 25 years old. Ano na ako niyan? Kinasal na ako niyan. Sabi niya, ikaw, alam nyo, power in words, guys. If there's one thing natutunan ko in the 16 years, first na natutunan ko, there is power in words. Mag-iingat ka sa sasabihin mo at sa lalabas sa bibig mo. Because it materializes into something concrete. Alam nyo, na sinabi kong kinasal ako ng 25, ayun, kinasal nga ako ng 25. Nagkaanak ako, nagkapamilya ako, diba? Sabi ko, 26, tingin ko multi-millionaire na ako. 27, nakakapag-travel na ako. 28, nabayaran ko na lahat ng kailangang bayaran sa'yo pa. 29, malaki na savings ko. 30, financially free na ako. Marami na ako negosyo. Alam mo, pinakamasakit na narinig ko sa papa ko, guys, simple lang. Sabi niya, ako 45, natalo sa negosyo. Ako 46, naubos lahat, na bankrupt.
Ako 47 na ubos, naghiwalay kami. Ano yan? Ako 48, ganito ganyan. Ako 49, wala na nangyari sa akin. 50, done yung buhay niya. Sabi niya 50, wala na lahat sa akin. Alam niyo, pagtapos namin mag-usap nung araw na hindi ko makakalimutan, tumakbo ko sa kwarto, umiyak ako. I cried the whole night. I was in pain. Kayo, ikaw marinig mo papa mong ganun. Ikaw marinig mo yung taong pinaka-close mo at pinakamahal mo na nagsabi na failure yung buhay niya. So, why I decided to commit. Actually, di ko pa ginagalingan that time eh. Why I decided to commit to this business. Sabi ko, hindi pwede na walang mangyari sa aking malupit at maganda dito. Hindi pwede na hindi ko mabalikan ng maganda at mabuti yung tatay ko. So that time, sabi ko, sige. And then after a year and a half, nagkakilala po kami ni Coach Jason. We had an opportunity to be together. Thus, the name Spartans Elite. Kaya po may Spartans Elite kasi yan na po yung panahon na naging mag-asawa at maging partner kami ni Coach JDC at nabuo po yung Spartans Elite. We had the family and dinala po kami sa mas magandang bahay ni Lord. That time, that was an experience na hindi ko makakalimutan. Kasi sabi ko that time, when we decided to be together, we had our indifferences, but we also had our strengths. Sa mga nagsisimula po ngayon, ma-excite ka. Tonight, I'll give you an assignment. Kung kaya mo bago matulog or may spare time ka within the day, please, find time to write down your strengths. Find time to write down your strengths. Hanapin mo, isipin mo, mag-reflect ka. Isipin mo mabuti. Ano nga ba strength ko bilang tao? Saan ako magaling? Pwedeng sabihin mo sa akin, may nakausap ko ako before, grabe, hindi siya nakasagot nung tinanong ko yon. Sabi niya, hindi ko alam coach eh. Kung wala kang masagot kahit isa, kapatid, kahit isa, if you cannot answer even one strength, this is my advice to you. It is time to find yourself a mentor. It's time to reach out to your coach and to your grand mentors. Find someone that can help you. Kasi itong negosyo na kinabibilangan mo, guys, hindi lang to basic na negosyo. Malaking negosyo at industriya yung pinasok mo. You have to understand that tonight. Okay? So when we started ni Coach Jason, nag-decide kami, sabi namin, grabe. Ayan, mag-share screen ako. Ayan na. I will show you what happened to us. Ready na ba kayo? Nandiyan pa ba kayo, guys? Are you there? Let's go! Gusto pa, coach. Okay. Can you see my screen? Yes. Yan. Yes, coach. Uy, grabe. Yes, ganda. coach. Yes, coach. Guys, when we started, grabe. Dito po kami nagsimula. First time kong nirelease tong picture na to. I don't know if some of you nakita na to, pero nangalikal pa po ako ng pictures para sa inyo, para makita nyo yung history namin. Nakikita nyo ba si Coach JDC? Yan, nakatayo sa gitna. Grabe. This was year 2014. Nakikita nyo po ba ako? Can you see me there, sitting in the corner? Yes, Coach. Grabe. Di may itsura ko yan, guys. Kakapanganak ko lang yan. I was just, cesarean po ako. Pero walang arte-arte. After 4 months, lumabas na po kami. Actually, after 1 month pa lang, lumabas na po ako. Pinagtulungan na namin ni Coach Jason yung negosyo. This was our first ever team gathering, kung di ako nagkakamali. Wala pa po kaming budget that time. Nakakabaliw. Nasa sahig lang po kami ng clubhouse. Grabe, nandyan lang po kami sa initan. Tapos, si Coach Jason, hindi ko makalimutan, nag-share siya ng vision that time. Nag-share siya ng vision dito sa iilang kati, ganito, ganyan. One day, magkakaroon tayo ng malaking resulta, magkakaroon kayo ng magandang buhay, di ba? Grabe. Tapos, pumupunta. Sabi ko nga, di ba, ito yung sa different era. Guys, para makapag-build ka ng network mo dati, dahil wala pang social media and technology masyado that time,
hindi pa sabog ang social media. We had to go province to province. Nasa Mindoro kami, nasa Mindanao kami. Ganon po namin kinayod na nagsisimula kami. Ganon kami nagsimula. Yung hirap, dugot, pawis, yung effort para lang mapuntahan yung mga tao kasi wala pang Instagram, grabe, wala pang mga Messenger, di ko alam kung, I think wala pang Messenger that time, di ba? Wala pang kahit ano. Person to person, human interaction dati. Mano-mano yung generation namin dati. And you know, after a year, grabe, praise God, after a year, after ko po manganak, sabi namin mag-asawa, we will decide na magkaroon ng magandang buhay after neto, di ba? Kasi may baby na kami. So for the parents here na nasa Zoom ngayong gabi, alam ko, alam mo yung pakiramdam na kapag may mga anak ka na, iba na ang lalim ng hugot. Tama? Iba ang labanan pag may anak ka. Yes po. Correct? Medyo mas malalim yung motivation eh. Tama? Sige. So, imagine after that, ito po yung mga basic, grabe basic, ito po yung mga unang results namin sa industry together ni Coach JDC. Nakikita niyo yung videos. Yan yung first ever car namin. Ever. Grabe. Sino dito gusto magkaroon ng kotse bago matapos ang taon? Basic car. For family. Meron ba dito? Meron? Ako po. Okay, good. Ako po. Sulat mo muna. Yes, coach. Sulat mo sa notebook mo while you're writing. Sulat mo ano yung gusto mong first ever leap of faith. Grabe, Diyos ko Lord. From Toyota Vios, tumalon kami to Camaro. After 2 years, 3 years, binigyan po namin yung parents namin ng first car nila. Birthday po ng nanay ni Abjeja, ni Coach JDC. Binigyan namin ng basic na SUV. Tapos bumili kami ng extra car kasi kung nakikita nyo, malaki po yung angkan ni Coach JDC. Hindi kaya sa Vios. So kailangan namin bumili ng maraming kotse. So that time, sabi ko, grabe, stop share ko lang po. Sabi ko that time, grabe, ang ganda na nangyayari sa amin. Ikaw magkaroon ka ng 1, 2 cars, kumita ka ng 6 figures. Okay o okay na okay? Pwede na? 6 figures a month additional. Pwede ba? Yes, pwede na. Pwede na, coach. During that time, we were around 20s. Ayan na, magkaka-reveal na ng edad. 20s kami that time. Basta 20s, mid to 20s. Grabe yung na-experience namin together. Nagkakaresulta na kami. Ang saya na, ang ganda ng buhay namin. May basic kaming sports car. And life was good. Life was good. Well, life was okay. Sino dito kahit papano, honesty, yung buhay mo right now is okay naman. Nakaka-kaos naman, nakakapag-save ng konti. Okay, sige. Ako, coach, kasi OFW po. Oh, parang medyo nalungkot na po yung iba. Nangangarap. Sino dito? Medyo nalungkot kasi karamihan, di ba? Sino dito ang looking forward na makaraos and kahit pa paano makapag-lifestyle ng konti, o di ba? Si Me. Me, coach. Air coach. Elena. Di ba? Kasi when you say nakakaraos, it's just like living paycheck to paycheck. Tama? When you say nakakaraos, it's like saying na kaya naman coach, nakaka-survive naman, pero ganun lang yung cycle. Bills to bills, kinsenas katapusan, tapos paulit-ulit lang siya. Worst is kapag ikaw yung breadwinner, tapos ikaw yung tipo, ito pakinggan mo to ikaw yung tipo ng tao na pag ikaw nandiyan ka sa bansa, sa ibang bansa, mahilig ka magpadala. At pag nagpapadala ka, inuubos mo yung hawak mo. Nagtitira ka lang ng konting-konti para sa sarili mo. Worst is wala kang tinitira para sa sarili mo kasi ikaw ay isang butihing martyr. Yes, coach. Tama. Yes, Okay coach. lang, Tama, wala ako. coach. Basta buong pamilya ko. Coach. Mali. Diba? Maling mentality, kapatid. Kasi, grabe. In times like this, sa panahon ngayon, relate na relate. Rambulan na sa chat box. Diba? Relate na relate, coach. Kasi why? Filipinos are wired that way. Sa salitang utang na loob. Tama?
Sanay tayo na pinalaki tayo na, pag ikaw nagkatrabaho ka na, kailangan ibalik mo to, ibigay mo to, and ganyan-ganyan. So, all our lives, we were wired to give back. And sometimes more than what you can afford. Sadly. Kaya nakakalungkot. Kung meron po ba dito mga OFWs, mga matatagal na sa ibang bansa, meron, kaya pala si Ako Mama po, Coach. Maricona. Kanina pa nakasmile. 16 years na po, Anong Coach. bansa kayo? 15 years. Anong Ako sa Israel, Coach. Bahrain, Israel, Dubai, UAE, grabe. 13 years on road. Daddy Coach. Nasa Morocco po. Hong Kong Coach. KSA, Nasa Morocco. Dubai, Japan, South Taiwan. Okay, sige. Sino? Meron ba dito ang sinong pinakamatagal na sa ibang bansa dito? Sige nga, sino? Pinakamatagal dito? 22 years, Coach. 22 years. Meron pa bang tatalo sa 32? 10 years, Coach. May 30 years. 30 years. Yun na, wala na, may nanalo na. May 32 years. Hindi ko na nahabol. 32 years. Okay, sige. 32 years. Grabe. Wait lang, balikan ko. Sino yung 32 years? Ma'am Susan Gallardo. 32 years. Grabe, diba? Was it your choice, Ma'am? Nasa si Ma'am Susan. Ma'am Susan po, was it your choice to be sa ibang bansa talaga, to settle? May 35 Or- years pa. 35 years, grabe. Was it your choice to stay talaga? Diyan na kayo nag-build ng family? Or, saan si Ma'am Susan? Ma'am Susan, are you there? Grabe yung 32 years. Nakamute si Ma'am Susan. Ma'am Su, Yes, Coach. Yes, I am here. okay. 32 years. Grabe. Yes, How was 32 years? Maraming trial Coach na dumating sa buhay within 32 years here in UAE. UAE. Grabe. Yes, So, po. nag-settle na po kayo dyan sa UAE for good. Actually, hindi pa, Coach. Kasi siyempre, sa ngayon, single mom ako. Gusto kong maiayos ang buhay ng anak ko at tumulong po ako sa aking family. I have big family po, Coach. Kaya po nang tumagal ako dito sa UAE. Grabe. What team po kayo, Ma'am Susan? Chosen po. Chosen 10X. Susan. Grabe. Thank you for sharing, Ma'am Susan. Grabe. Welcome po, Coach. Ano? I have a big family. Okay, sige. Ito na sa ibang bansa, guys. Most of our attendees dito nasa international din. Sino dito ang nakaka-relate kay Ma'am Susan na umabot na ng 32 years dahil may malaking pamilya? Niyak pa si Ma'am Susan. Ma'am Susan, huwag kayo iyak. Grabe, di ba? Yung 32 years because I have a big family. I'm still, how young are you, Ma'am Susan, if you don't mind me asking? Now, 56 po. 56. 32 years. So, 23. 22. Grabe. So, grabe, no? 22. Nung 22 si Ma'am Susan, nasa UAE. Nasa UAE ka na, Ma'am Susan, correct? Yes po. Yes po, Coach. Since 1993 po. 90! Grabe. Medyo kakapanganak lang namin yun, Ma'am Susan. Yes po, Coach. Grabe. 32 years, guys. So, ito kinig kayo mabuti I have a big family. That's always the number one reason. Correct? I have a big family. Marami akong sinusuportahan. Ang dami kong kailangan tulungan and everything, di ba? Pero grabe, imagine the quality and the trait of us being Filipinos. Sa totoo lang po, I admire. Sobrang ina-admire ko yung mga Pilipino. Lalong-lalo na tayong mga Pinoy na kaya natin tiisin lahat. Kaya mong tiisin lahat para sa pamilya. Tama? Kaya mong tiisin lahat. Kaya lang, sadly, ang nagiging kapalit is your freedom, your strength, your energy, and your own personal life. There are achievements, of course, tama, di ba? There are achievements naman, nakatulong kayo sa family, nakapagpaaral kayo, nakapagpundar kayo ng bahay and everything. But the pain, priceless sacrifice na ginagawa po ng mga OFW natin at mga nagtatrabaho sa ibang bansa. Correct? Correct me if I'm wrong. Tama? And right now, the purpose of our
ministry, and yung kaya po kami nagpo-provide ng mga trainings ng ganito is because we want you to understand that there is hope. Gusto naming maintindihan nyo, mga kapatid, na may pag-asa. There is hope to change, that it's not yet too late for you to come home, diba? And not make it 40 years there. May pag-asa dahil sa JC. May pag-asa dahil sa House of Franchise, diba? And imagine kung nangyari po sa buhay namin na gumanda ng ganito, mangyayari rin po sa inyo. Diba? For those na nakaka-relate, naiiyak, diba? Sinasaludo po namin kayo lahat na nasa ibang bansa. We salute you for being there. For those na sobrang tagal na or nagsisimula pa lang sa ibang bansa, we know the sacrifice. We know the pain. And sometimes life is like that. Or most of the time actually, life is like that. Most of the time, ganun po ang buhay eh. Tama? The more ka china-challenge, sabi nga, favorite ka daw ni God. Paborito ka daw na anak ni God kapag ikaw ay laging china-challenge. Ibig sabihin nun, matibay ang dibdib mo. Isa ka sa mga paborito ng nasa taas. Because, di ba, God believes, our Creator or your Creator believes na matibay ang dibdib mo at hindi mahina ang anak ko. Dahil kaya niyan, di ba? The strongest soldier of the Lord. Correct, sabi ni Franz, di ba? So imagine during that time, kaya ako po tinatanong Ma'am Susan, and for those na nakaka-relate, is because katulad po namin, hindi ibig sabihin na reach na namin yung success or maganda na yung nangyayari. You know, I'd like to share the next slide. I want you to see this. Grabe po yung nangyari. This was 2017. This year was so good. In fact, the following year was still good, 2018. Hindi ko po makakalimutan ng taon na 2018. Dahil nayanig po ang buhay ko. If you can see on the screen. Nakikita nyo na? This was 2018, guys. Yes, coach. 2018. I honestly po, I rarely, to this day, I rarely talk about this moment kasi it still hurts. Kahit ngayon, naiiyak pa rin ako eh kasi masakit yung nangyari sa akin even if years na yung dumaan. That time, nag-agaw buhay po ako that time. I was so strong. Malakas na malakas ako niyan. In fact, kakatapos lang ng event namin that time. After 3 days, nagkaroon ako ng sobrang pain sa tiyan, sa tagiliran. The following day, tinakbo na ako sa hospital. Sabi ng doktor, I tested positive sa pregnancy test. So, tuwan-tuwa kami. Pagka-ultrasound sa akin, may nakitang bilog. Isang bilog. Sabi sa akin, I have to be repeated. Kailangan maulit yung ultrasound ko for another test. Kasi parang hindi kumpiyansa yung doktor. Pag ulit ng ultrasound, sobrang dami pong bilog na nakita. Sobrang dami kong cyst. And that time, I had ectopic pregnancy. So during that time, kaya po wala ako nagbi-bleeding na. I had bleeding, I had blood clots. Sobrang sakit na nung pain. From sobrang lakas ko, biglang sobrang bleeding na ako. Sabi ng doktor, kung hindi ako natakbo sa ospital that time, nag-rupture na yung tube ko. Fallopian tube, kung familiar kayo. Nag-rupture na yung fallopian tube ko. At nag-internal, was 1 day late, I could have died. I lost the baby, I died. I lost it at 7 weeks pa lang. Hindi pa naman sobrang buo, maliit pa lang yun, di ba? Pero bottom line, sobra pong grabe yung nangyari na yan. Imagine, lahat ng complication nangyari sa akin that time. And sabi ng doktor, kailangan nating solusyonan yan. Akala ko iinom lang ng gamot. Sabi niya, no, you have to be admitted right now. Ngayon mismo, kailangan ka ma-admit, kailangan ka ma-operahan. So, noong time na yun, sabi ko, grabe. Nilagay ko nga po, I wrote here, my biggest lesson in life, never waste time. Time is precious. You'll never know what can happen. Hindi mo talaga alam anong pwedeng mangyari sa'yo. One day you're good, the next day you're gone. One day you're okay, you're strong, one day you're sick. Hindi mo alam hanggang kailan ka sa mundong ibabaw, diba? So sabi ko, so make the most out of it and create the best decisions. So that moment, guys, sa punto ng buhay ko na to, nangako ako, after I recovered, while I was recovering, nangako ko sa sarili ko, I will choose to make the most,
I will choose to make the rest of my life the best of my life. Hindi na ako magsasayang ng oras ever again. Hindi na ako magsasayang ng pagkakataon na ibibigay sa akin ng Diyos. Hindi na ako magsasayang hahanapin ko yung purpose ko. Just like Kyle kanina, diba? I found my purpose. Para akong, alam mo yung binuhusan ng lahat ng klase ng pwedeng mabuhos sa akin ng moment na yun. Pagkamulat ko, ang una ko sinabi, thank you Lord, buhay ba ako? Thank you Lord kasi hindi pa tapos yung mission ko. Thank you Lord kasi hindi pa tapos yung purpose ko. So, noong time na yun, sabi ko, alam mo hanggang ngayon, halos hindi ko tignan tong picture na to. Iniiwasan ko po tong picture na to. Kakalkal ko lang nito at pinasama slides. Because I want you, gusto ko malaman mo kapatid, that life is short. Mabilis lang ang buhay. You'll never know kung kailan ka mawawala. You'll never know kailan mawawala yung loved ones mo. You'll never know kung kailan matatapos ang oras mo dito. And sabi ko, ngayon lang to. Ngayon lang to. Malalagpasan ko to. So during that time, I'll stop sharing muna. Grabe yung moment na to. Hanggat maaari, iniiwasan ko po itong ipakita sa slides. Hanggat maaari, iniiwasan kong pag-usapan to sa training. Because I cry every single time. Because it was too painful. Sabi ko, grabe yung moment na one day you're strong and then the following day, you find out you can die. Ikaw, sa tingin mo, what if? What if lang? What if you had 1 month left? We have here mga cancer survivors. We have here cancer patients. Alam niyo po, maikwento ko lang, si GM Ran po, we were blessed na naka-attend na pumunta po si GM Ran sa isang team event ng Spartans Elite. Team nila, Coach Joanna and Coach Sian recently lang sa TechType. Nakakakilabot po yung nangyari. Si GM Ran, kilala nyo naman si GM Ran, very generous, tama? Sa sobrang generous na GM Ran, he was holding a form. I think, dalawa na lang yan, Jo, no? 2 or 3 na lang yatang natitirang form nun. Si GM Ran po ang may hawak. Sobrang nakakakilabot. From behind, he was asking people and he was telling people, kung sinong may gusto, kunin nyo. Yung form na po yun, may additional po kaming dinagdag na products. Para po sa mga bago na gustong maging part ng JC. Nakakilabot yung nangyari na yon. Ang dami na pong tao sa harapan. Nasa harap na sila, nakatingin lang kay GM Ran, nag-aabang, nangihingi, inaabot. Kung nandun ka, alam mo tong sinasabi ko. Sa Spartans, you know what I'm saying. Yung mga tao nasa harapan, inaabot lang nila yung kamay nila. Inaantay silang mabigyan ng papel. There was one girl. Meron pong isang babae na out of nowhere, galing sa likod, tumakbo papunta sa stage. Ang bilis tumakbo. Doon sa harap, hinablot yung papel kay GM Ran. Alam niyo po, sabi niya sa microphone, sabi niya, cancer patient po ako. Yes, coach. Downline ko po yan. Cancer patient po ako. What's my point? Iba gumalaw ang taong unsure na sa buhay. Iba gumalaw ang taong may sense of urgency. Iba gumalaw ang taong may malalim na dahilan. Iba gumalaw ang taong buhay na ang nakataya. When your life is on the line, you will not waste time. When your life is on the line, when your family member's life is on the line, iba ang magiging galawan mo. You will treat this business seriously. More seriously. Mas kaaririn mo tong negosyo na to, mas hindi ka sasayang ng pagkakataon, mas wala kang matitake for granted na pagkakataon, pati yung mga tao sa paligid mo, you will make the most out of it. Tama o tama? Correct? Yes, coach. Yes. Grabe, sobrang napabilib ako. Sobrang napabilib ako dun sa taon, sa babae na yun. She ran all the way to GM Ran. Ikaw, ang tanong ko sa'yo ngayong gabi, if you're strong enough, kung malakas ka pa,
Kaya ka nag-JC dahil iniinom mo yung barley, di ba? Iniinom mo, tinitake mo lahat ng supplements natin. There is hope, not just in the products, but in the opportunity. Kung ikaw nasa ibang bansa ka ngayon, uwi ka na. Ang goal natin, kapatid, umuwi ka. Okay lang ba sa lahat ng international partners natin dito, sa mga gustong umuwi ng Pilipinas for good? Pwede ba pagtulong-tulungan natin, umuwi ka na, kapatid? Uwi on time. Balik ka na dito. Come home to your family. Come home to your loved ones. Diba? And for those naman na nasa ibang bansa na talaga nakasettle na, we always pray, diba, for the betterment ng buhay, lalo na rin po sa mga nandito sa Pilipinas. We always pray and hope as GMs na bumuti po yung buhay nyo. Ayun lang po yung hangad namin, to help you. To encourage you, to help you, and to support you in this business. Ang negosyo po na to ay sa'yo. Hindi po sa GM mo, hindi po sa ka-team mo, hindi po sa member mo, sa'yo. So, ang success mo dito nakasalalay din sa'yo. Correct? So, the decision maker here is you. Not your parents, not your partner, you. Pwede silang sumuport sa'yo, but at the end of the day, it is your choice, your decision. Nakaka-excite pag nag-decision ka ngayong gabi na galingan. Nakaka-excite makita kung anong pwedeng magawa nito sa buhay mo. Diba? Imagine, tayo mga babae, ang gusto lang natin, ako honestly, ang gusto ko lang security. Sa mga babae, do you feel the same way? Nakalagay din yan, diba? Sa ating aklat. The number one need of women is security. Correct? Security sa lahat ng aspeto. Nandito pa ba lahat ng mga kababaihan? I want to be. Yes, Coach. Yes, Coach. Yes, Coach. Thank you so much, Coach. Yes, thank you, Coach. Tonight, dumadami na rin po ang mga babae na nagtatrabaho, nagnenegosyo because of our era. Siyempre, nag-iba na po yung mundo ngayon eh. Nag-iba na yung generation. And sadly, sa hirap ng buhay, a lot of women, kailangan na pong tumulong sa family. But never forget your role. Never forget your role as a partner. Ako, isang bagay na natutunan ko just recently, laki ng impact sa akin. Never ever forget your role. Anong mas importante? Okay? Sa mga kababaihan na grabe yung hataw, grabe yung nilalagay na effort dito, pag okay ang personal life, pag okay ang laman ng sa bahay, if the home is good, if the internal is good, the business is good. Okay? Ano na, may clue ka na. Kung gusto mong lumago ang negosyo, if you want your business to succeed, you first fix internally. If you have to talk to your partner, if you have to talk to your parents, if you have to talk to your family members, mga anak niyo po at kamag-anak niyo, para maging magaan ang pag-build mo ng negosyo, talk to them. Coach, mahihain po, hindi ko alam paano sila kakausapin. Find a way to communicate to them. May it be someone or a letter or whatever. Basta, guys, maniwala ka, pag magaan ka sa loob, magaan at malaki ang balik ng negosyo. Correct? Minsan kasi kahit anong effort mo sa business, hindi mo makuha yung gusto mong makuha. Correct? Hindi mo makuha yung bakit ba ganyan, yung mga hindi mo mapasok yung mga income, hindi masyado pang pumapasok. First, check internally. Check mo muna. Meron bang mga bagay na kailangan malupit ka sa nito. Ask your GMs later. Chat niyo yung mga GMs niyo. Lalo na po sa mga seryoso dito, message your grand mentors. Diba? Mamaya, message niyo yung mga coach. So talaga ako, honestly. Pwede mo ba akong tulungan mamaya? Seryoso talaga ako. Gusto kong kumita ng malaki sa negosyo na to. Pwede mo ba akong tulungan? Ready na akong yumaman. Grabe. Ready na akong yumaman. Ready na akong umuwi ng Pilipinas. Ready na akong to receive the blessings. Grabe. Huwag mong pigilan yan. Sige, pwede kang sumigaw dyan. May mga hindi na makapagpigil. Ready na ako. Ready na. Ready na. Ready na, Coach. Ready na maging ready na. Ready na. Because the moment, because the moment that you are ready,
Huwag kang kukurap because the moment that you are ready, ang nasa taas, God will finally give you your heart's desire. Dahil sabi ko po, after that turning point, after nung na-realize ko yon that life is too precious and life is short, nangako ko sa sarili ko na whatever happens, dito ko na ilalabas yung galing ko. Ibibigay ko yung best ko, susuportahan ko yung asawa ko. I will do my best just as how my husband is giving his best. I will do whatever it takes para makatulong sa ibang tao. Gagalingan ko, aaralin ko, mamastering ko tong negosyo na to. So my 1 million, my 2 million became this. Ready ka na ba? Kailangan may energy mo na bago ko ipakita to. Let's go! Yes! Coach, yes. Ready na po. Ready na. Because when you are finally ready, after the storm, Ready. after the storm, the sun will shine. Pagkatapos po ng bagyo, bubuhos ang blessings. After 5 months, I have recovered. After 5 months post-operation, naka-recover po ako. Ginalingan namin mag-asawa, nag-decide kami na may purpose pa ako, di ba? And we bought our first property po. Binili na po namin yung unang property namin. Bumili po kami ng property sa Bataan. Nag-decide po kami na oras na para seryosohin, kumitan, at ayusin ang mga kaperahan at finances namin. We started learning how to diversify the money. Ayan pa yung isang matututunan nyo po dito, financial education. Sineshare din po namin yan. Na kapag kumikita ka, lalo tayong mga Pilipino, kailangan mo matutunan saan ilalagay ang pera. Correct? Kailangan matutunan mo paano i-handle ang finances. Grabe, nakabili po kami ng properties. Diba? Praise God, nakabili kami ng properties. Meron din kami nabiling bahay sa Quezon City. Yung sa parents po namin, pinatayuan po namin ng bahay, ng farmhouse. Grabe, pinapalakpakan yan, mga kapatid. Diba? Na yung dream vacation house namin, naggawa na namin, napatayo namin. And after that, this is where the crazy happened. Pandemic came. Grabe. Nakikita nyo ba yung screen? Diyos ko, Lord. Pandemic was a time of shutdown. Sige, medyo kalmahan muna natin. Nakikita nyo ba yung nasa screen, guys? Hindi ko kayo masyadong nakikita. Yes, Coach. Hindi kayo Grabe. This was our pandemic income. 2020, 39 Yan po, KDC, JDC, yan. Tingnan nyo mabuti, April 2020. Yan yung lockdown. Tama? Yan yung kasagsagan ng lockdown. That was my lowest income experience, 39,000. Yan na po yung pinakamababa na income ko ever sa industry during pandemic. Naalarma po kami kasi grabe yung nangyayari. So we decided, that time nagkaroon na ng online. Ayan na, online era na. Dito po sumabog yung online era. I believe sila GMs po, 'di ba? Dito rin sila talaga grabe sumabog. Pandemic was an turning point for us kasi nag-decide po kami gumawa ng online system for our team that time and it worked. After 1 month from 39,000 po. Grabe. Guys, nakikita niyo ba 'to, girls? Sa mga housewife dyan, grabe, 'di ba? Yes, Sila GMs, yes, sila GM Alessa, 'di ba? Grabe yung kinikita ng mga housewife. Guys, pwede na ba to sa mga babae, sa mga nandito? 39,000 to 688,000. Pwede, yes, Coach. Dahil kinareer namin yung online, biggest income ko 2020, I was around, Diyos ko, di ko na alam kung ilang taon ako niyan, 1.5 million. Grabe yung tinalon in 3 months. 39,688, 1.5 million, halos 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, 1 million, 2 million. In just 6 months, kinukwento ko po kanina sa social media na team namin, na head namin. Grabe, sabi ko nakakabaliw. Habang tinitignan ko to, habang kinakalikal ko yung mga results namin na hindi ko na nakikita dahil napaglipasan na ng panahon, sabi ko, nakakabaliw. In 6 months time, na-experience ko na 10 figures. Grabe, tama ba 10 figures? Ay, 7 figures. Grabe. 7, ay hindi. 7 figures, tama. In 6 months time, naging 7 figures yung bank account ko. Grabe. Guys,
nakakasira na ng bait. Grabe, nandiyan pa ba kayo? Kaya nyo pa, guys? Andiyan pa ba? Diba? Kaya pa? Sabi ko, my God, 6 months time and my bank account blew up. It blew up. It blew up. Even mga bank tellers na shock noong time na yon. So, sobrang liit ng pinapasok. Biglang million, 2 million, 4 million, 2 million, 1 million, 1 million. Every single week or month, pasok. Grabe. Sabi ko ngayon, success is no accident. It is meant to happen to people who are meant to receive the blessing. Guys, grabe. After ng pandemic, okay na ba to? Masaya na ba kayo dito? 2 million per month, 3 million per month. Grabe, after niyan, hindi pa tumigil, guys. Coach. Yung income na yon ang nakapagbigay ng dream home namin. Nakalipat po kami ng Alabang. We are the youngest in the family that got to experience living in Alabang for years. Kumuha kami ng malaking bahay na may swimming pool at magsawa yung anak namin at mga pinsan niya at buong angkan namin. Sabi nga kanina ni Ma'am Susan, diba? If you have a big family, this is the goal, to let them experience the happiness. Lalo na kung maraming chikiting, maraming mga bata, mga mamis, kaligayahan natin yan. Tama? Grabe. Tapos bumili kami ng, syempre, kung may farmhouse, akit kami ng bundok, kailangan may coaching pang akit ng bundok. Bumili kami ng Ford Raptor, pagkatapos bumili kami ng Ferrari, bumili kami ng Ford Expedition. Nakakasira na ng ulo yung sequence naman nangyari. Tuloy. In fact, hindi lang po sasakyan pang daan. Ay, grabe. Hanggang sa sasakyan pang karagatan, nabili na namin. Umabot na kami sa level ng speedboat. Grabe, hiningitian yan, guys. Kung grabe, hindi mo pa nakikita kaya, kailangan mo mag-smile. Nakikita ko yung mga tulala na. Grabe. Diba? Kung merong kotse, kailangan meron din pang dagat. O, nakikita niyo ba yan? Ito po nilagay ko, sinadya ko yan, diba? Picture ng family and mga pamangkin po namin. You know what's the best feeling? It's not just us. Like ko to sinasabi po, lalo sa Spartans, diba? Na when you change a life in this industry, diba? Isang buhay ang mabago mo. Hindi lang isang buhay ang kapalit. Pati buong angkan mo damay. Imagine the feeling na yung anak namin lumalaki or lumaki sa ganitong buhay. Samantalang kami ng daddy niya, lumaki kami, galing kami sa hirap. Hindi man hirap, pero we experience struggles and challenges in life. Ordinaryong buhay lang meron kami, but because nag-decide kaming galingan, buong angkan namin na damay. The smile on my mother-in-law's face nung sinakay namin sa speedboat, pati yung mga bata, diba? Priceless. Sa anak po namin, sa paningin ng anak namin, ito yung normal. Pero hindi niya alam, diba, na hindi normal ang magkaroon ng speedboat ang isang bata. Yung laruan pwede ba? Pero yung ganito, hindi na siya normal, diba? And imagine, travel after travel, name it, kahit sa ang bansa, countless of countries, one to sawa pong bansa, kahit saan, si JC po at si House of Franchise, sila boss po, grabe mamigay ng incentives. Hindi ka natalo, naglabas ka ng 17888, tapos pwede kang makarating ng Switzerland na ibang bansa. Kahit saan mo gusto, pwede. Imagine all the travel, all the goodness of life, pina-experience po sa amin dito. Hindi lang puro travel, guys. Pati yung, eto, na po during pandemic, diba? Ng mga kababaihan, organization ng mga babae, ng mga lalaki. Pumupuno na kami ng Inares. Yung malapit po sa JC, pinupuno na namin yan. 3,000, 4,000 strong people. We charter a plane, kung nakita niyo sa picture, pumupuno kami ng eroplano. Isang buong eroplano papunta sa private island, to an exclusive island in Balisin, to Boracay, name it, punuan ng members yan, jump pack. Diba? Nakakabaliw. Kasi, imagine, grabe, titigil muna ako kasi feeling ko hindi na kayo nakakahinga. Oh, yung mga ngiti, hindi ko na nakikita kung okay pa kayo, kung nakakahinga pa kayo dyan. Okay? Sige. I hope you're still okay. I hope nakakasunod kayo kasi grabe. I am humbled. I am reminded na grabe na pala yung ginawa ni Lord sa buhay namin.
To Kyle and Monique, this is what awaits you. To all the couples here, to all the parents here, this is what awaits you. Kaya pag tinanong kita, kapatid, sulit ba discouragement? Pag tinanong kita ngayon, kung ito ang buhay na kapalit, you're seeing the life of GM Ran, GM Ken, GM Alessa, GM Steph, diba? Sila GM Bryce, sila Kiss, kami, sila Coach John, yung Coach Ian, kami nila GM Jason. Nakikita niyo yung buhay namin ngayon, but once upon a time, we were like you. Hindi nyo nakita paano kami nagsimula because what you see right now are the accomplishments, the achievements. Kadalasan, pag nandun ka na sa taas, hindi mo na nakukwento kung saan ka nagsimula. Right from the very beginning. And tonight, gusto ko maintindihan nyo na ito yung future nyo and even better. And even way better. Bakit? Kami nga wala kaming support group dati. In our previous experience and company dati, we did not have an opportunity na ganito. Wala po kaming ganitong support. We did not have Boss Joe, we did not have Boss Carl, we did not have GM Ran na sobrang appreciated namin. Wala kaming support nila GM Ken. Wala kaming katulungan. And yet, God gave that kind of life. What more ngayon na all out, super saiyan yung mga nagtutulungan? What more na ganito, na combo-combo? Guys, alam niyo ba tong initiative na to? Hindi biro to yung initiative na pagsama-samahin na lahat ng teams. Guys, may kanya-kanya tayong sistema for every team. But, bottom line, ang goal namin is maiahon kayo. Ang goal namin, matulungan kayo. Ang goal namin, maging successful ka. Period. Isa lang ang goal. Thank you po, GM. Isa lang. Walang Thank you po. Thank you, Coach. Thank you, Coach. Grateful. Kasi kami, kung babalikan ko lahat na nangyari na yun, grabe yung blessing. Guys medyo i-flex ko lang ng konting-konti. Konting-konti lang. Lahat ng binili namin nun, all bought in cash. Cold cash. Every single property, every single luxury, every single experience. Gaano kasarap na maging ganun ka-liquid? Gaano kasarap na ganun ka maging liquid? Pag sinabi kong liquid, anytime magkaroon ng emergency, anytime na may mangailangan sa family member mo, anytime na may mangailangan o mangailangan ka, readily available ang resources at hindi iikot ang puwet mo na hihingi ka ng kung ano pa ang tutulong or whatsoever because you have already prepared. 2 years ago, my mom had a cardiac arrest. Inatake po sa puso mama ko 2 years ago. 2 years ago. 2 beses na ako na-operahan. First opera ko, walang-wala kaming pera. Sinumpa ko talaga yun. Sinumpa po ni Coach Jason yun na never again. Na hindi ako makakalabas ng ospital just because wala kaming pera. Second operation ko, I was in a private room. Maganda na yung ospital. 2 years ago, mami ko naman yun na ospital. Heart attack. Alam nyo kung ano yung pinaka-the best, pinaka-priceless nun? Because we have prepared for the time, for the emergency. The best part is to prepare for an emergency. Hindi iikot lang ang puwet mo kapatid pag nandiyan na yung emergency. Yan ang sakit nating mga Pinoy. What about this time? Mag-prepare ka na. You know, that heart attack woke me up. Alam niyo po, sabi ko, nung time na yon, sabi ko, wala akong pakialam sa pera. Wala akong pakialam sa pera. Kaya ko pag-abot mama ko. Sabi ko, ilabas niyo yung pinakamagaling na doktor sa Pilipinas. Give me the best doctor. Ibigay niyo yung pinakamalupit na doktor, pinakamalupit na team, at pinakamagandang ospital na pwedeng mag-cater. Buhayin niyo lang mami ko. Money is not bad. Money is not evil. The use of money is evil.
depende sa kung paano mo hahawakan yung pera. No, when you use money the right way, it will return as a blessing to other people's lives. Did it become a blessing sa buhay ng mama ko? Yes. Sobra. Na-save yung mama ko. Nung pinapasok na siya sa emergency nung araw na yun, nung ooperahan na, operating room, the best surgeon in the Philippines was there. The best team was there. Yung buong grupo na yun. Sabi ko, kahit abutin ng ilang milyon yan, buhayin niya lang nanay ko. I had the right to demand. Kasi ginalingan ko. Kasi ginalingan namin. Kasi may pera. Nakakalungkot yung mga story na namamatay na lang kasi walang pera. Tama. Wala kang choice, wala kang gawa. So sabi ko dun sa kapatid ko, kaya yan! You know, I was so happy. I was so happy na nabuhay yung mami ko. Hindi po kami in good terms na mami ko before. Sabi ko, gawin nyo lahat, masave lang yung mami ko. Alam nyo na na-meet ko yung doktor, sobrang pasalamat ko. Sobrang grateful ako nun. Kasi, nak mami ko. Kaya ikaw, kung nasa sitwasyon ka na alanganin, or meron kang pinagdadaanan that you can relate to somehow, isumpa mo yung moment na yan na lagi kang kapos. If you're someone na lagi kang kulang, kapos, kahos, lagi kang kulang, you're just making out of what's left, yung lagi na lang bitin, kulang, tama na! Tama na. Tama na! Tama na! Diba? Tama na. That is enough! Enough. Enough! Tama na! Tama na. Tapusin Tama na kayo na. natin. If you're blessed, if you're the type of person right now, if you're blessed, ikaw naman yung meron, then you're so blessed. Kung ikaw hindi ka challenged financially ngayon and you're doing well, sobrang blessed mo. All the more na dapat galingan mo sa industriya na to be a channel of blessing to other people. Na malamang sa malamang, nilagay ka ni Lord dito kasi may purpose ka. Hanapin mo ngayon yung mga tao sa paligid mo na nangangailangan ng ganitong opportunity. Kung hindi mo kailangan ng pera, may sure ball na nangangailangan ng pera at tulong sa paligid mo. Find people. Genuinely find people. Hindi lang para pagkakitaan sila. Find people you can help. Pag naging ganun ang rason mo sa negosyo na to at industriya na to, maniwala ka, lalalim ka. You will start realizing that this is not just an ordinary business. This is a people helping people business. Hindi lang para sa iyo, hindi lang para sa pamilya mo, hindi lang para sa magulang at mga kamag-anak mo, kung hindi pati para sa mga tao na kahit hindi mo kakilala or sa Facebook or sa Instagram mo lang or kung saan mo lang nakita, may purpose ka. Just like Kyle and Monique, find your purpose. Hanapin mo yung purpose. Hagilapin mo yung rason kung bakit ka nandito. Why am I committing to this business? Bakit ako nakikinig? Bakit ako naglalaan ng oras ngayon? Bakit ako nandito sa Zoom? Bakit sa dami-dami na nakikipag-agawan sa Zoom, ikaw yung nakipag-agawan sa Zoom? Why do you want to even be here? If you have a stable job, good for you. If you have a stable income, good for you. Pero ipupusta ko lahat ng daliri ko. A lot of people in your family at sa paligid mo does not have stable income. Wala silang source. Wala silang way. Wala silang paraan. Kung ano man yung iniyak at inulo ng luha mo, I saw a lot of people crying. Kung ano man ang dahilan mo, kapatid, kung ano man yung tinutulo ng luha mo ngayon, siguraduhin mo, mabigyan mo ng katarungan yan. You better make sure that you have a reason for that tonight or tomorrow when you wake up. Kung gigising ka pa. Every day you wake up,
every day you open your eyes and every day you're about to sleep, pasalamatan mo. Kahit na feeling mo ikaw laging masigit pa ang pinagdadaanan sa'yo. Do not condemn yourself and instead ask help. Sabi mo nga, ask help. Ask help. Ask help. Ask help. Ask help. Hingi ka ng tulong. Hingi ka ng tulong. Kasi sa totoo lang kami, we're very blessed already with our lives. But because honestly, a lot of people asked help. Marami po, tapating ko po kayo tonight. One of the reasons, or I think the biggest reason we're still doing this up to this day, after 16 long years, bakit po sobrang passionate pa rin namin ni Coach Jason sa industriya na to? Bakit hindi nawawala yung passion namin is because of our people. To all the Spartans Elite here tonight and to all the Team Chosen, Team RM, diba? And Team Rainmakers. Guys, sobrang swerte nyo kasi napoprovidean kayo, nabibigyan kayo, naaabutan kayo ng tulong. Now, if the help is not given yet, if the help is not yet given to you yet, ask for it. Ikaw na ang magkusang humingi ng tulong. Find the right person. Find someone who can help. Find someone who will listen to you. Find someone who can understand your situation. Kasi dugot pawis mo yung pinasok mo dito, nilagay mo dito sa negosyo, tama? I believe everybody, hindi naman pinulot ang 17888 eh. Tama? Pinaghirapan mo yan. Pinagtrabahuhan mo yan. Correct? So dapat, yung 17 na yan, kung meron pang ibang tao na naglagay din ng 17,000 or more even, kung naglagay dito, siguraduhin mo. At least alam mo yung dahilan ng taong pumasok dito. Alagaan mo yung taong pumasok dito. Take care of the people who trusted you. Take care of the people who sila kapatid. Kasi bakit? Buhay ng tao ang ginugulo natin dito. Pangarap ng mga tao ang binubuhay natin. Alright? Alamin nyo at the least what's their reason, what's their purpose, anong goals nila, anong gusto nila, para magkaroon ka ng drive. Magkaroon ka rin ng purpose para tulungan din yung iba. You know, sometimes, if you can find your purpose, isang sikreto, if you don't know your purpose, you can find yours. Ask people's reasons. Tanungin mo ngayon yung mga reason ng mga tao mo, magigising ka sa katotohanan. Alamin mo yung mga pinagdadaanan ng ibang tao para ma-appreciate mo yung pinagdadaanan mo. Baka kailangan mo lang marinig yung mga rason ng mga tao or mga deepest whys or goals ng mga tao sa paligid mo. Are you with me? Do you understand? Go ahead, you guys. Yes, Coach. Yes, go. Yes, Coach. So kami, grabe, di ba? Ngayon, imagine, dahil nandito kami, si Lord, sabi nga ni God, di ba? After all the experiences and successes that we had in our past, how many years ng buhay namin ni GM, ni Coach JDC, alam mo sabi namin, totoo talaga yung sinasabi na God has always a better and bigger plan, again and again. Tama. After more than 10 years of doing the network, God showed us JC. God redirected us to HOF. Dito namin nakilala sila Boss Cho, dito namin nakilala sila Boss Carl, sila GM Ran, di ba? And the other teams that welcomed us. Sobrang taos-puso. Si Kaislyn po, hindi ko makakalimutan yan. Isa po yan sa unang-unang nakilala ko. Actually, hindi pa kami formally na-introduce. 2 years ago, isa po yan sa unang ngumiti sa akin at hindi ko makakalimutan yung babaeng yan. Sobrang bait, di ba? And even sila GM Alessa, sila GM Step, sobra. Yung community na nabuo namin dito ng mga coaches nyo, I pray that you also form and create your own community, di ba? Siyempre, kailangan good team members, good energy, and good people ang mga makatandem nyo dito. Kasi bakit? If we were able to do it before, guys, kung nagawa namin dati ng kami lang, kung nagawa namin dati ng kami lang sa buhay namin, grabe, nang wala pang support, again, nila GM, nila boss, grabe, oh. Sarap palang balik-balikan. Kung kami lang dati nagawa namin to,
what more ngayon na nandito na kami sa House of Franchise, nandito na kami sa pamilya, at nandito na kami, syempre, sa bumubuo ng Spartans Elite, ay ng JC, of course. Grabe, guys. Eto, sila GM Ran, sinama ko yung picture na to, hindi ko to makakalimutan. This is our first event na sinuportahan kami. Grabe, wala pang Apex that time, pero maraming salamat, GM Ran, GM Alessa, GM Ken, GM Step. Diba? Sobrang grabe yung support na binigay nila sa amin. They even attended, pumunta sila sa first event namin na winelcome kami dito sa JC. They were here to support us, and all the while, sabi ko, grabe, yung purpose namin mag-asawa, one of my life mission po, ako personally, bata pa ako, I wanna give back. So, bata pa lang ako, gusto ko talaga ng charity, gusto ko ng organization. And kinilabutan ako kasi just before we entered JC, bumuo po kami ng maliit na organization, ng charity of our own. Tawag po namin Elite Care. And nakakilabot kasi pagpasok namin ng JC, we found out na ang pangalan po ng foundation ng JC is JC Cares. So tinuturuan po namin, ito yung daughter namin yan sa picture, tinuturuan na namin ng values kasi bata pa lang, tinuturuan na namin ng values to give back. So dito sa industriya natin, it's not just the monetary side. Hindi lang po pagkita sa negosyo, kundi yung pagbabago mo, pagbuti ng pagkatao mo, what you learn, what you add to your character, how good you become as a person, yun po yung pinaka-priceless bukod sa matulungan niyo yung mga pamilya niyo at sarili niyo. That's what's most priceless eh. The feeling of being able to give back and give back continuously. So, yan po sila boss, di ba? Grabe, nakaka-inspire lang. And of course, the results came in 2 years time. Grabe yung mga nangyari. Nagkaroon kami ng G-Wagon, nagkaroon kami ng another van, di ba? VIP van, limited. Tapos, Singapore last year, grabe nakasama kami sa first ever international award namin. Sobrang dami naming napa-awardan na Spartans Elite. And in just a matter of 2 years, pinakamasarap na feeling, tanong niyo ko ano? Best feeling in 2 years. Guys, the best feeling in 2 years time, we have created almost, by God's grace, almost 20 millionaires already in Spartans in 2 years sa team po namin. 2 taon pa lang kami sa JC, almost 20 million, combined kami ni Coach JDC, and almost 20 millionaires already. Modesty aside po, hindi ko kayang hindi sabihin, sasabihin ko na kasi dito ang vision, dito tayo papunta. I want you to create your own vision tonight. Write it down kasi po sa history po, sa career, sa buong career namin ni Coach Jason, we have created more than 300 millionaires already and counting. As of today, po ko pumapalya magbilang. Nagsimula kami kasi I treasure every millionaire, I treasure every life na nababago namin dito sa industriya na to. Diba? Kaya imagine, nakaka-excite kasi with the support ng lahat ng GM, pati sila Boss Joe and Boss Carl, imagine how many can we create in JC nang kasama kayo. Ako, dinedeclare ko ngayong gabi, lahat na nandito sa Zoom na to magiging milyonaryo. Lahat na nakasama kayo. Makatulong ka, di ba? You'll be able to be a manager. Praise God. Praise God. Praise God na sana kayo yung maging medium before you sleep, before you go to work, or kung umaga pa sa inyo dyan, before you do your day, your usual routine, please, say a prayer. Kung hindi ko masyadong religious na tao, di ba? Maybe it's time. Maybe it's time na walang masama, humingi ng backup sa taas. There's nothing wrong in asking help, and asking more help actually sa nasa taas. Kasi at the end of the day, wala naman tayo sa mundong ibabaw kung wala dahil sa nasa taas. Everything that we have, pag nawala tayo sa mundo, hindi naman daw dadalhin yan, correct? So enjoy while it lasts. Enjoy your life here. And ako, I am vouching, I am pledging my support. Yung lahat
namin, hanggat nandito kami ni Coach JDC, tutulong kami, mag-aangat kami, magbabago kami ng buhay, and na-excite lang ako kasi nandito pa sila GM, kompleto ang batalyon. Yes, let's go. Sir Phil, Go. about changing lives na po mga kapatid. Ang labanan dito sa industriya natin, baguhan ng buhay. Ang labanan, ang totoong laban dito, hindi yung kung kailan or kung magiging milyonaryo ka, it should be a given. The question is, how many can you make? How many can you bring to the top? How many can you transform? Gaano karami ang kaya mong tulungang kumita? Paramihan tayo. Sabihin mo nga, paramihan tayo, kapatid. Paramihan tayo. Paramihan tayo. Yan, diba? So, imagine this time, if we can create this together. Ako na-excite ako. The real question is, how many can we create together? Joined by 4 teams. Ako na-excite ako, honestly. Joined by 4 teams, how many can we create? Diba? In the next 1, 2, or 3 years. And We will build empire, Coach. yes, diba? And lastly, imagine kung si Kyle nakatingin na sa paggawa ng imperyo. Kanina, lahat ng pinakita kong pictures, diba? I want you to visualize that you can create your own success, your own story, your own journey, success journey. Kasi kung kami, hamak lang kami na sino ba naman kami nung nagsisimula. Once upon a time, we were nobody. Who would have thought na ang purpose namin sa buhay is maging mentor, maging life coach, at maging business coach sa mga maraming tao. Who would have thought makakapuno kami ng malalaking arena? Who would have thought until today, daan-daan pa rin yung mga tao na naniniwala at nagtitiwala? Who would have thought up to this day na tandem kaming malalakas grupo dito sa JC. Better. So ngayong gabi, iwanan ko kayo with this and I hope you take it seriously. Again, sabi ko, figure out why you do it. Figure out why you're doing this. Dig deeper. Find your purpose. Humukay ka, kapatid, ng mas malalim na rason. Kasi baka ito na yung binubulungan, kinakalabit ka na no nasa taas. Ang tagal mo na nasa ibang bansa, ito na magpapauwi sa'yo. Ang tagal mo ng tapos, ang tagal mo ng hirap, ang tagal mo ng sagad. Ito na, kapatid, yung para sa'yo. Sabi na sa taas, anak, gumising ka. Find someone who will help you unleash your potential. Find someone na makakatandem mo sa business na to. Kasi yun yung nangyari sa amin dati, yun yung nangyari sa akin. I found the right mentors. I found the right people, kaya lumabas yung galing. Lumabas yung kaya naming gawin. So sana ngayong gabi, ipagdasal mo yung sarili mo. Pray for the business, pray for your mentors, pray for your success. Declare for your success, claim your success. And sa Saturday, syempre, as you find your reasons, syempre, this will help you more. Plug ko na this coming Saturday, after me, the one and only naman. Sa Sabado po, magsama-sama at magkita-kita tayo sa mga nandito. On Saturday will be our new wholesalers orientation naman by the one and only GM Jason De La Cruz. GM JDC naman po, sama-sama tayo sa office. Grabe, easy naman. Yes, thank you. So, support naman tayo. Sa mga hindi ko pa po nami-meet in person, personally, pwede po kayong lumapit sa akin sa Saturday para mag-hello, tayo sa mga nandyan, hindi ko pa kayo kilala, diba? At kung ano mang pamamaraan, nandito kami para tumulong. So, maraming salamat. I hope marami kayo natutunan tonight. Diba? I pray for all your success. Thank you for my daughter's needs. Thank you, Lord. Thank you, Coach. Thank you, Thank you, Coach. Yes. Thank you, Coach. Tayo. Thank you so much. Thank you, good job.
Thank you so much. Coach Kat. Thank you. Ma. Thank you. Thank you, Coach. Thank you. Thank you, Thank you, Coach. Coach Ma'am Katrina. Salamat. Picture energy po. Thank you, Coach. Thank you, Coach Kat. Coach from Nicole. Bless you more, Coach Katrina from Israel. God bless everyone. Thank you, Coach. Congratulations, Coach. Coach, thank you. Ngiti nyo, yung pinakamagandang ngiti. Thank you. Coach, muchas gracias. Thank you so much. Just marvelous po. Just marvelous po. Thank you, guys. God bless. Thank you, Gemma. Thank you, God. Love you all. Thank you so much, Coach. Thank you so much, Coach. Love you, Kat. Love you, Kat. Love